FDA permit number 1573 series of 2024. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Champion presents Real Talk sa Labanan. Nay, inaasar ako sa school. Kay tatay pa daw uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeeler Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iKeeler Enjoy Coffee. Lagi ka bang tinatanong kung anong sikreto ng kinis at ganda mo? iKeeler Stem Cell Coffee lang yan. With collagen and glutathione for radiant skin and stronger hair. Glow while you sip. iKeeler Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler Capsule 750 mg. Maganin! Mangantayon! Oh, Berting, anya pala tububraon. Mangantayon ah. Madamdama bakit ka? Kaslasaan ang narunaw jay kindak at bigat. Apayamat! Tsak narog nga amaw. Narigat ka kadi ang matulawan? May sa kapsul lang ti solusyon na dayta. iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler Capsule 750 mg. At daan ti adu nga herbal aramin na. Kas iti, mangustin, organic silica, kamu-kamu, moringa, noni, makabuhay, coenzyme Q10, ken, ashitaba. Natural ang masolusyonan dayta. Isu nga, ag iKeeler Capsule 750 mg. Gumatangkan. No approved therapeutic claims. iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler Capsule 750 mg. Panagriknam kadi ket managsaksakit kan, papigsaen ti immune system. Ag exercise ken sabayan ti iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler 750 mg. Nabirtod apang laped iti naduma-duma a sakit. iKeeler 750 mg. Napuno daytoy iti herbal aramen. Natural na ka at araknen. Isu nga gayem ag iKeeler Capsule 750 mg. iKeeler 750 mg. 12 pesos laeng. Gumatangin. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! MX3. Dito ako bilib. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang.
Mga idol, si aksyon nararuot detoy. Amok nga grabe di pa nagpursigi tayo para iti pamilya tayo. Well, tiya trabaho kan itirigat ti aldaw-aldaw, ada dagiti kabuso rakas na binat, sakit ti ulo, panakit ti bagi, ken lagnat. Dagitoy, mabalimpay nga agsabay-sabay. Niyam saan kayo agpatingga sa adda Rexidol Forte, ti diskarte kontra binat, ken agsabay-sabay asakit. Kombinasyon da itoy ti paracetamol plus caffeine, iso nga mas napartak ti epekto na ti bagi tapnon makasubli tayo ti trabaho adagos. Kas na kanyak, kas DJ, saan nga maliklikan ti panagsabat sabay-sabay asakit. Anay ko, kasaday tuyan, kasapulak ti Rexidol. Nagsakit man launay, detoy nariknat. Nabinatnak, rimaman pa iti sakit ti ulok, bagbagik ken aggurigurpay. Tulungan dakman, kuma, antimelay. It's me, your auntie! Diskartehan natin yan! Rexidol Forte, ang mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Pag binat at sabay-sabay na sakit ang bumanat, ang idol ko dumiskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Iba talaga ang sarap ng iCure 32-in-1 Coffee. Lalong napapaganda at napapasigla ang umaga. Masarap na, hitik pa sa herbal na sangkap. O ikaw, ano pang ginagawa mo? Bili na ng iCure 32-in-1 Coffee. Sa bawat pagtimpla at paghigop ng iCure 32-in-1 Coffee, kalusugan mo mapapangalagaan at less worry. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Paggising sa umaga, iCure 32-in-1 Coffee ang tinitimpla. Masarap na, maraming sangkap na herbal at magaan pa sa bulsa. At heto pa, sa bawat araw na nagkakape ka ng iCure 32-in-1 Coffee, kalusugan mo ang napapangalagaan. Kaya kung kape ang pinag-uusapan, mag-iCure 32-in-1 Coffee na. iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nandito na naman ang kumare kong napaka-arte magsalita. Pare, sarap na sarap ka dyan sa kape mo ah. Oo naman mare, kasi iCure 32-in-1 Coffee ito. Maraming sangkap na herbal. Masarap na, maganda pa sa ating kalusugan. Ay, ganun ba pare? Patikim nga. Masarap nga. Oo, di ba? Masarap nga. Makabili na nga rin ng iCure 32-in-1 Coffee, pare. Tama, iCure 32-in-1 Coffee. Kaya bili na ng iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! Radyo! I have headache and I have siponots. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple, lemon, lychee, refreshing the sweet na gusto ko. Apple, lemon, lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer. Apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Saktong pa-sweet lang with just the right beer buzz. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. At tumtumarak ti Farex B. Tulong tapnon ha nagpipigil no agtaltalo na. Pagitanig ti gusto nga panangan ken ehersisyo. Farex Vitamin B1, B6, B12. 545 pesos laing kada may sanga tableta SRP. If symptoms persist, consult your doctor. Farex Vitamin B1, B6, B12. Far excited. Champion na, milyonaryo pa.
Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos. Sa champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang champion na milyonaryo pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng champion. Tapat po sa inyo. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097, Series of 2025. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehem pa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solmux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sir, anyo tipukis ta? Aguray, boss. Nasakit titsan ko. Naabges. Sir, nangig ko. Stomach pain meds laing ka no? San abasta amamat pati? Pagsibot ta amo ti Kremel S no nasakit ken naapges ti tiyan. Posible nga hyperacidity dayta. Ag Kremel S tablet kabilgan nga brand para ti hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone, Kremel S. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Customer number 6. Agat ang nakman ti agas para ti sakit ti ulo. Sige apo. Nayon na metan ti agas ti panatan. Ma'am, nangingina no sa guys sa ti agas. No adaan ti duwa sintomas, mabalin nga trangkaso daytan. Ag bioflu asigod. Ag paiso? Kabaalan nga labanan ti bioflu, ti amin nga sintomas ti trangkaso. Ti presyo a 8.50 pesos SRP laeng. Saanan a masapol ti nagadu nga agas. Sige, agat ang nakman ti bioflu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. San Miguel Pale Pilsen presents isa, dalawa, tawa! Anong tawag sa beer na nauubos? Alam ko yan! Di sa beer! Tumpa! Kaya bili na tayo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Anong favorite band ng mga tinapay? Eddie, Buns and Roses! Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Champion presents Real Talk sa Labanan. Naninilaw pa rin tong puting damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkuskus. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang, walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Denong kakilyan, padaanan na po ti special presentation ti programa ti Sika ken Tilinpeg. This time, mapagsasaritan ti po may panggap ti pautang ken utang. Dito po at may sakariti
paboritong mapagsasaritaan na itiman na benek ti gobyerno ken iti agpapautang nga pribado nga individual. As usual with our guest, Attorney L. Rene Kidris Castro, manipod ti Land Bank of the Philippines, ken professor iti Northwestern University. Alas 2, Jesse Yutso. This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. PCJC Action Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told you life was. Bueno, kagilyam na danapo tilinyatyo ti guest tayo ni Atty. L. Rene Kidris Castro. Kasta ko natin na po ti mapagsasaritaan. May panggap ti utang, panagsingir ti utang, anya ti responsibilidad de ti umutang, kanan niya ti aramidam de ti agpautang, tapos ni kasta kat saan da mamipinsan nga maloko, manipod kari ito'y naloko nga umot utang, individual man wenno karigiti bangko ken dadumapay ani bagamalem na kini Apo Abogado L. Rene Kidris Castro. Good afternoon, Apo Abogado, please come in. Yes, hello sir, good afternoon. Ken kastamet ten dagiti nayat nga dumdungig kadetoy nalata ka programa. So special mention ti Nicolas Bad from Barangay 54A lagi sa Ilawag City. Kastamet ten ken ni Mr. Emmanuel Miranda Tibadok ni Joshua Ansali Tibadok and ti grupo nga Rigat Tigapuna sir from Pinili. So po na mo deta Rigat Tigapuna jaka mo no anamot ti hangaga po ti utang siguro deto at Rigat Tigapuna ti nagat ti grupo. Okay, so anyway, so yes sir, so ti topiko tayo may panggap iti utang. So we all know nga nagado dagiti mabalin nga we can avail of nga ado dagiti financial institution ito'y bukod tayo nga lugar ken kastamit ten dagiti individual nga agpapautang. So syempre nga when you talk about utang it's a business in short, tay negosyo detoy ket no negosyo, so they are expecting something in return. So syempre dadeti makon ko ng benepisyo nga maawat da kadijay pinagpautang da. So warog nga digiti da it will constitute a form of investment. Okay. So ngayon ang problema pagdating na sa bayaran doon na nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Kasi there are people na nagsasabi na there is such thing as eto kasi yung kanilang pinaninindigan kasi nakapaloob sa ating konstitusyon that there is particularly section 20 ng ating Bill of Rights na no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. So marami siguro sa mga nakarinig ngayon, so i-quote nila ako dyan kasi sabi anak mabaling nga singiran kasi una na di abogado kat no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. So yan ang nakapaloob sa ating konstitusyon. But then again, I have to remind each one of you na hindi ito pwedeng gamitin all the time. Okay, so pag pinag-uusapan kasi like for example, non-payment of a poll tax. So ang poll tax means yung example na natin dyan would be our sedula, di ba? So every year kumukuha tayo ng sedula. So or yung ating CTC, yung tax certificate. So kumukuha tayo yan sa barangay, but then not all of us are required to get
okay, of a CTC. Kung kailangan lang, saka lang tayo kumukuha. So ngayon ang tanong, kung hindi ba tayo kumuha niyan, we would be imprisoned. The answer is no. So yan ang ibig sabihin. But then, does not mean that all forms of tax, hindi ka po pwedeng makulong. Kasi kung hindi ka nagbayad ng tax mo, like for example, income tax man yan, that would constitute tax evasion. Okay, so magkakaroon ka ng kaso na tax evasion sa ilalim ng batas. So, hindi ibig sabihin na all form of non-payment of, yun nga yung poll tax only means na yung sample na natin dyan would be yung tinatawag nating CTC. So, pag hindi ka kumuha, so hindi ka naman po pwedeng ikulong dahil lang sa hindi mo pagbabayad ng CTC. So, but then, pwede ka pa rin managot sa ilalim ng batas kung hindi ka nagbayad ng tax sa gobyerno. So, that would constitute tax evasion or yung sadyang pag-iwas sa pagbayad ng buwis sa pamamagitan ng, of course, pandaraya o pagtatago ng kita, transaction, or anuman na dokumento. So, it would constitute criminal offense. So, criminal offense, pag criminal yan, pwede kang ikulong. Pwedeng meron yang multa, meron ding kulong, at magbabayad ka pa ng tinatawag nating interest at surcharges. So, marami kang pananagutan. So, we go now to the next, yung sinabi ko kanina na yung no person shall be imprisoned for debt. Okay, so dito marami sigurong natutuwa, nakarinig, kasi meron na daw silang kasangga sa ilalim ng batas na hindi nila na kung hindi sila magbayad ng utang ay ayos lang. Hindi naman daw sila nakukulong. So tama ba 'yon? So ang punto naman natin dito is that not all the time. Okay, so although our constitution guarantees the prohibition against imprisonment for debt, but it is not all the time. Kasi ngayon magagaling na rin yung ating mga creditors or yung mga nagpapautang pagdating sa pag-impose ng tinatawag nating liabilities on the part of these debtors who are not willing to pay. Okay, so meron ng halimbawa sa case ng mga banks. So sa mga bangko ngayon, hindi ka na nila pwedeng pautangin na walang collateral. So collateral can be in the form of real estate properties, yung lupa mo, bahay mo. Pwede namang yung collateral mo ay yung sasakyan mo. So, but then, paano naman kung personal loan yan na wala ka namang pinapakita na real properties or personal properties for that matter. Ngayon, ang ginagawa na ng bangko, pinag-open ka nila ng checking account. So, yung checking account, so meron ka ng tinatawag na pag may checking account ka na, so they would require you to as part of your collateral would be yung ating post-dated checks. So mag-i-issue ka ngayon ng mga post-dated checks na when the loan is due, doon kukunin yung inyong bayad doon sa post-dated checks. So ngayon ang problema mo na ngayon dyan, pag meron ng post-dated check yan, pag tumalbog yung cheque, and you will not be able to make it for a period of 5 days, that would constitute violation of BP 22 or yung tinatawag nating yung ating BP 22. Okay, so issuance of yung ating mga pagtalbog ng cheque. So that would constitute a criminal offense. Kahit wala kang intention naman loko, the fact na tumalbog yung cheque mo under BP 22, okay, yung ating bouncing check law, ay pwede kang managot criminally if you will not be able to make it or within the period of 5 days hindi mo nagawan ng paraan na ayusin ang iyong checking in-issue after receiving that notice of dishonor, that is presumed na nag-issue ka ng cheque na walang pondo.
So in short, ngayon, abogado, it will constitute criminal case now. yes, sir. So, ito rin yung tip natin sa ating mga nagpapautang na siguro kung wala man silang, halimbawa, walang may pangako na collateral sa atin, like in the form of real estate mortgage, or pwede rin, wala rin silang may pangako na personal property, like sasakyan, or ano pa man. Okay, so pwede ito na pwedeng you let them open what we call checking account. Okay, so yung checking account na yan would now be, di ba, kasi kung may checking account ka na, so pwede ka nang mag-issue ng cheque. So gagamitin mo ngayon na, di ba, meron kasi pag nangutang ka, merong due date. Okay, due date ng iyong utang. Kung ikaw yung nangutang, may due date yan. So syempre may obligasyon ka na bayaran yung utang mo on due date. So ngayon, ang tanong dyan would be, anong gagawin mo dun sa cheque? So you let your debtor or yung nangutang sa'yo na mag-issue ng cheque sa'yo. Okay, bilang pambayad kung halimbawa man ay hindi niya mabayaran yung kanyang utang on that day na due na yung kanyang utang, gagamitin mo na yung cheque ngayon na siyempre yun na yung gagamitin mo na pambayad sa kanyang utang. So ngayon ang tanong, if that check will not be able to make it, kasi halimbawa nag-issue siya ng check, okay, so dineposit mo sa bank yung check on the day na it was due. So nung pinasok mo sa bangko, so ang nangyari, at wala naman pondo. Yes, walang pondo. So definitely the bank would issue what we call notice of dishonor doon sa check na yun. So if the check will not be able to make it within a period of 5 days, hindi nagawan ng paraan ng issuer or ng borrower sa loob ng 5 araw, that is presumed na alam ng nag-issue na walang pondo ang kanyang cheque. So hindi po pwedeng i-deny niya yan. Kasi nga meron ng notice of dishonor. Yung notice of dishonor only signifies na ikaw ay pinaalam na ng bangko sa'yo na walang laman ang iyong account. So after informing you, okay, yung ginawa mo, wala ka pa rin aksyong ginawa dyan. So ngayon, pwede bang kasuhan ka ng pinautangan mo ng violation ng BP22 or the bouncing check law? The answer is yes. Kasi ang nakapaloob sa ating BP22 is that paglabag lang ito sa pag-issue ng talbog na cheque, which of course constitute a criminal offense. So pwede kang makulong dahil nga dito sa BP22. So, okay, abogado, granting the crime has been consummated kunada. At dati na issue nga cheque, idimapan mo deposit na cheque, awan met gamit ponduna. Now, are there process for the agpapautang nga aramidin na before filing the criminal case? Okay, so pwede ng diretso yan, ng criminal offense. Kasi the fact that hindi siya umayos yung cheque within the period of 5 days na pinapayagan ng ating batas, that would constitute violation of this law. Hindi naman kailangan na baka pwedeng sabihin, okay, ito na naman, scenario number 2, baka po pwede niyang sabihin na, oy, di ko lang napansin na nag-issue pala ako ng cheque at hindi pala umayos. Ang akala ko merong laman. So pwede bang dahilan yan? The answer is no. Kahit wala kang intention naman loko, pero the fact that you were already informed of that bouncing check through a notice of dishonor by the bank, ibig lang sabihin na alam mo, okay, it is presumed na alam mo na wala talagang laman yung cheque mo, and at the same time, wala ka talagang intention din na to make good of that check. And so, hindi na dadaan doon sa barangay na mayroong barangay conciliation. Hindi na. Pwede nang pwede nang diretso na sa korte kasi it constitute criminal offense. Okay, so depende lang kasi kung it's only a matter of choice. Kung kayo pipiliin nyo na
padaanin muna sa barangay, nasa sa inyo na yon. Kasi syempre, ang barangay naman, it's only a matter of syempre, tayo rin naman, gusto rin natin ng gusto rin naman natin na as much as possible magkaroon muna ng conciliation. O pwedeng pwede namang idaan doon, but it is not required kasi hindi naman binigit sa batas na kailangan pang idaan sa barangay. Kaya lang kasi minsan mas mainam na, sabi ng iba, na mas sobra yung ating ginawang procedure kaysa yung kinukulang. So yung para lang magsigurado, yung iba dinadaan nila sa barangay conciliation. Kaya lang sa ilalim ng katarungang pambarangay, hindi na dumadaan ito sa kanila kasi yung kulong dyan might be more than 1 year, or yung multa dyan is higit sa 5,000. So, syempre, ang usapan naman pagdating sa mga in other instance, abogado, kas pagarigan kas, dari private nga panagpapautang, kas pagarigan kas nga nayawat ka rijay imutang, awan ti collateral ngam adda nagpinirmaan no kas pagarigan dati trust receipt nga kunada. Will that also a valid document to file a case against the jay saan niya agbayad ti utang? Yes, kasi ito lang binabanggit ko, sir, is violation of BP 22. So yung usapin naman ng trust receipt, di ba? Hindi naman hindi naman usapin yan tungkol sa cheque. Okay. So although shall we say na it does not constitute criminal offense under BP 22. Pero yan naman ay paglabag sa trust receipt law. So meron naman tayong trust receipt law actually. Hindi nga lang siya pertaining to, di ba, ang iniisip mo ngayon siguro, sir, is that might constitute a violation under estafa ng ating revised penal code. Kaya lang kasi meron tayong particular law on trust receipt, particularly Presidential Decree 115. Okay. So meron yan. So although pwede ring ituring yan na form of estafa under Article 315 ng ating revised penal code. Okay, so that constitute estafa, yung hindi pag-remit or pagbalik ng mga goods na pinangako, would constitute estafa through abuse of confidence. So pwede naman yon. Okay, but then you can also look into the possibility na violation yan ng ating trust receipts law under PD 115. Okay, so and then ay mawatan ti dito nga senaryo. But di nga kas pagarigan di imutang ket natay, ket di properties na pangkamatan na iti di nang pautang ken kwa na anya dali iti proseso no kwa and possible case to be filed in court tap no masigyan na di inutang di natay out of his property. Okay, so kung namatay naman ay kung syempre may mga kasong ganyan na namatay na yung ating borrower. So wala na bang resort doon? So kasama ba sa kanyang deathbed yung kanyang utang? So ibabaon na ba natin doon ang kanyang utang? So hindi nawawala ang ating utang kasi pwedeng habulin yan sa mga tagapagmana doon sa kanyang estate. Okay. Kas di asawa na kas pagarigan. Okay. So di asawa na. Yes, pwede kasing kasi ang estate would constitute lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng kanyang pera na meron pa siya at the time of death, yung properties niya noong siya pa ay buhay. So ito would constitute his estate. Okay, so pwede kang mag-file ng claim sa kanyang through estate proceedings. So pwede yan, settlement of estate. Okay, pwede mag-file ka lang ng money claim sa korte laban sa estate ng tao nang namatay at laban sa kanyang mga heirs. Okay, so magkakaroon ng, of course, merong tinatawag tayong extrajudicial settlement dyan. Okay, na kailangan mong
palalahanan ang mga heirs na hindi nila maaaring mag-distribute sa mga ari-arian nito hanggat hindi nababayaran ang kanyang mga balidong utang. So yung hindi mo na mag-distribute yung kanyang wealth ng namatay na yon until such time that all the debts of that dead person has already been satisfied. So anya di proseso kas pagaringan to be followed in the filing of a case of nga pangsingiran kari jay inutang itinatay out of his estate no ka abogado. Okay, so anya ti pwedeng proper ano to, masalimot din kasi ito na sitwasyon. Kaya lang you need actually an assistance of a lawyer to go through with the process. But generally speaking, you can petition for the administration doon sa kanyang estate. Okay, so pwede kang mag-initiate ng estate proceedings. Petition for the administration of the estate properties para habulin mo yung kanyang utang. Okay, kasi nga before settling or distributing that property to the kanyang mga heirs or mga tagapagmana, dapat mas bigyang halaga din ang kanyang mga pananagutan sa kanyang mga creditors or yung mga napautangan or nagpautang sa kanya when he was still alive. Kaya lang kasi, yun nga yung sabi ko na kailangan magparamdam ka rin na nagpautang sa kanya na meron kang hinahabol sa kanyang, meron kang money claim doon sa estate na yon ng taong namatay. Okay, so sa properties ng taong namatay. So bali ti petitionam jay nabati na pamilya kas kumadya asawa na. Okay, so hindi po pwede na nagmamana na yung kanyang mga heirs. Hindi naman po pwedeng magmamana na sila sa kanyang ari-arian na hindi pa settled ang kanyang mga obligations yung namatay. It would also be unfair for the mga creditors niya na hindi naman sila nababayaran, makapag-distribute na sa kanyang mga heirs doon sa mga properties na naiwan ng namatay. Okay, so kung halimbawa yan, that would constitute ng trust receipt. So syempre, meron siyang, di ba, syempre kung ikaw ay hindi sumunod sa trust receipt ninyo, kasi hindi mo binigay that would doon sa parte ng ating, di ba, nung buhay pa yung tao na yon at halimbawa hindi siya sumunod sa trust receipt, so pwede siyang kasuhan under trust receipts law kasi hindi niya na dineliver sa iyo yung kanyang obligasyon na pinag-usapan nyo under the trust receipts law, and that would constitute a criminal offense. So ngayon ang nangyari, paano kung namatay na siya? So siyempre criminal liability, yung kanyang criminal liability would be extinguished kasi nga sino pa naman ang ikukulong mo kung patay na yung tao, di ba? Pero but then again, pagdating naman sa civil liability, kaya ng money obligation niya, civil liability, civil aspect of the case, kasi kung when you talk about the criminal offense, meron namang civil liability that is attached to it. So yun ang maiiwan. So ngayon ang tanong, paano pananagutin ng so doon sa kanyang estate. Okay, so doon sa kanyang mga naiwang properties. So yun ang dapat managot doon sa kanyang mga naiwang obligasyon. Yung kanyang civil obligation gaya ng mga utang na hindi nabayaran, yun ang mananagot. So dapat bago mag-distribute sa mga heirs, yung mga kanilang mamanahin, dapat unang isettle yung mga obligations sa mga listed creditors ng taong namatay. Okay, so yun naman yun So, okay. So unang-una going back kanijay ko natin parang issue iti check digitay ko natin imutang example ijay bangko or even in private transaction nga ijay imutang ket ti inaramid na at ti
post-dated check ko na ba ng kolekya pabagado nga daliti. Yes, post-dated check yan, sir. Oo, nga kastoy nga aldaw adnan to iti pondo na dito nga check. But it was found out later nga mandanon di aldaw nga pamapanang in-cash di check omet gayam iti pondo na. Now that constitutes a criminal offense which is violation of the anti-bouncing check law. Now DJ anti-bouncing check law constitute now a criminal case and the check issued could be used as an evidence in the violation of the bouncing check law na kwatatan abogado. Yes, sir. So yun na yung as simple as that na yung pwede kang panagutin na doon sa pag-issue mo ng check na yon na worthless check. That would constitute violation of yung BP22. Okay, so pwede ka nang kasuhan dyan. So does it require na kailangan ng tinatawag nating criminal intent? No. Kasi this is a special penal law. So the mere fact na nag-issue ka ng cheque, hindi mo pwedeng gawing depensa yung lack of criminal intent. Na-issue ko kasi akala ko meron pero wala pala. Okay, so the fact that it lapsed for a period of 5 days na na-issuehan ka ng notice of dishonor, so that would constitute a violation of this law na special penal law. So hindi kailangan ng criminal intent, hindi mo pwedeng gamitin na dahilan na because of a lack of marami kang iniisip kaya hindi mo nabigyan ng pagkakataon na tinignan yung cheque mo na yan. So can you use that as a defense? The answer is no. So hindi po pwede yan. Yun ang magiging dahilan mo. So unlike sa estafa na siyempre pag estafa yan, using a worthless check, pwede naman. Pwede ka pa rin sa estafa nakasuhan kung ikaw ay nag-issue ng cheque na wala ring halaga. Kasi eto namang estafa kasi kailangan ng criminal intent. So siyempre ginamit mo yung cheque na yan para linlangin yung isang tao na meron kang kakayanang magbayad sa isang utang. Okay, so there is what we call deceit, okay, or panloloko, and likewise there is damage or merong danyos na nangyari doon sa iyong biktima, which is the creditor. So kung ginawa mo yan, so that would constitute estafa, pwede ka pa ring makulong. So going back, yung sinabi natin na there is no person shall be imprisoned for death, hindi siya completely absolutely tama. Okay, so hindi siya I'm not saying na parang mas magaling ka pa sa hindi naman, kasi merong limitation. Ang ibig lang sabihin ng ating ang gusto lang nating puntuhan dito is that it's not absolute. Okay, so although sabihin natin na there is no deceit, okay, hindi mo niloko, talaga namang nangutang ka lang and sadyang wala kang pambayad doon sa inutangan mo, so it will not constitute a criminal offense. But then there are civil liabilities that you are to na pananagutan pa rin sa ating korte. So wag kayong magsaya na anyway hindi naman tayo makukulong. While it is true na hindi ka makukulong, pero may impact yan sa ating credibility bilang isang mangungutang. Okay, so meron kang tinatawag na other yung parang magiging bad record ka eh. Don't you know that when you talk about banks, meron yang relationship with other banks. Meron tawag nito, may grupo ang mga bangko yan eh. Okay, may association yan. So it's not because you were able to make good na nalinlang mo ang land bank sa pangungutang mo, and you all ang sa tingin mo ay pagdating sa pagpupunta ka sa BDO, pagpupunta ka sa BPI, pwede ka nilang pautangin dahil hindi naman nila alam na nag-pass due ka or you were not able to make good with your loan with land bank. So tama ba yun? The answer is no. Okay, so minsan nagtatanong ka na lang doon sa bangko na
nauutangan mo ulit, tatanungin mo, bakit paano nyo nalaman na meron akong utang sa ganito? Settled ko na yan. So, sabihin mong settled mo na. But then, we will not automatically agree with you. Okay, so kailangan namin na ikaw ay papuntahin namin doon sa bangko na yon para you get a certification that you've already paid that loan. Okay, so syempre kami naman na bago mong bangko na pag-uutangan at meron kang bad record, so we might as well consider na not to extend again a loan for you kasi nga you were not able to manage well your loan with other banks. So merong ganyan. So wag kayong pakampante. And of course, lalo na sa mga it happens with hopefully ma-establish na rin ng ating mga cooperatives pagdating dito kasi pwede naman nilang tanungin yung ibang kooperatiba kung merong existing loan para maiwasan yung mga kooperatiba na nagkakaroon sila ng problema sa paniningil doon sa kanilang mga bagong yung mga bagong mag-uutang sa kanilang kooperatiba, magtanong-tanong na rin sila sa kanilang mga sa mga other cooperatives kung may utang na yung tao na yan. So definitely it will affect your credit standing. Baka hindi ka na papautangin pa sa susunod. Okay, so yun naman ang disadvantage of having a loan na nag-past due. But then again, pag mayroong mga personal circumstances na very reason why is it that you cannot able to pay your loan, mas mainam na makiusap ka doon sa napag-utangan mo. Okay, so lalo na kung personal loan yan with another individual, baka patatawarin ka niya or he can extend the loan for you to pay it in a later date, ganon. Okay, kaya lang naman sa punto naman ng mga nagpapautang, so wag naman tayong masyadong agresibo pagdating sa interest. Kasi baka mamaya yung interest naman ninyo ay hindi katanggap-tanggap. Okay, so meron tayong mga legal na interest na pinapayagan lang ng ating batas. Okay, based on the decisions or jurisprudence that were decided upon by the Supreme Court. So meron lang ina-allow din na interest. Hindi naman po pwede na tawag nito yung pwede na nating mag-impose ng like for example 1% per day. So nako. 1% per day, pwede ba yun? So 100,000, 1%. So that would be 1,000 per day. So pwede ba yun? The answer is no. So speaking of interest, ano ti legal nga percentage that we could impose per month kadigiti pautang tayo? Kas pagirigan in private transaction nga nagpautang tayo 50,000 sobra ka din 10% to be imposed against the GJ borrowers. Okay, sir. So ang nakasaad sa ating jurisprudence or yung mga desisyon ng ating korte. So kung daw ang interest ay 36% per annum. Okay, so or 3% per month. So according sa ating mga desisyon ng ating korte, so dahil wala naman na tayong usury law sa Pilipinas or naglilimit doon sa interest ng pautang natin, so sabi ng ating korte sa kanilang mga recent decisions, pinakamataas na daw or valid na yung 36% per year or 36% per annum. 36% per annum or 3% per month. Okay, so kung yan ay valid yan kung napagkasunduan ninyo. Okay. So, but then that can still be considered high. Okay, that is still considered high, but then still acceptable. So meron kasing mga recent jurisprudence na according sa court naman ay yan ay katanggap-tanggap pa rin. Kaya lang kung halimbawa 36% per month or 432% per year, so hindi naman po pwede yun. Although you have agreed to it, but the law says it's not. That is already excessive or unconscionable. So, grabe naman, 36% or 432% per year.
So that is according to the court is excessive and unconscionable. So ang tanong ng karamihan, so ano na ngayon ang susundin? Na interest kung yung inimpose na interest ay 36% per month. So sa korte naman ang gagawin lang diyan ay pababain yung interest. Babalik ka ngayon, hindi yung 36% per annum ang susundin, but rather the legal interest of 6% per annum. Okay, so ibabalik yan sa 6% per annum. 6% Okay, per annum. 6% per annum ang legal interest. Kung illegal yung inyong interest, babalik siya sa 6% per annum. Pero hindi naman kung meron kayong napagkasunduan na yung interest mo is 36% per month at yun ay napagkasunduan nyo sa according to the court, that is considered valid kung meron kayong kontrata. Okay. Provided there is written contract in between the two parties. Yes. Kasi sa tingin naman ng korte in the jurisprudence or the decision that was made by the yung decision ng Supreme Court, sabi niya, although it's still high, kaya lang hindi naman automatically considered shocking conscience. So tanggap pa daw yung 36% per month or per annum or 3% per month. So sa decision niya sa isa niyang decision, sabi niya, okay pa naman as long as you have already agreed to that. Pero kung ikaw ay nag-impose ng mas mataas sa 36% per annum at ide-declare yan ng court na excessive and unconscionable, hindi ka tanggap-tanggap yung sobrang taas nito, hindi siya babalik sa 36% na minention natin. But rather, it will impose yung automatic 6% per annum na legal interest. Okay, so babalik kayo doon sa 6% per annum. So mas malulugi ka. And the thing is, both parties agreed in writing that the percentage is, example, is 10%. It is still acceptable in court. Kasi per annum, sir, per annum. Pero per month na 10% ay hindi po pwede. Kasi kung 10% per month yan, times 12, di 120% per annum, pwede ba yun? The answer is no. Kahit na tinanggap niya yan, ng yang ibang partido, that would still considered excessive and unconscionable. So sa korte kasi, ang sabi niya 36% per annum, although it's still high, but it is acceptable. So yun naman yung kanyang decision. Okay, sa isang kaso. So tinanggap niya yung 36% per annum or 3% per month. But as long as it is under your invalid contract, it is contained in that contract. But then, if the interest has been more than that 36% and your debtor questioned it in the first place, more than 36%. So, kung ibababa yan ng court, yung interest mo, it will reduce to the legal interest of 6% per annum. Okay. So, pwedeng ibababa niya yan sa legal interest na 6% per annum. Okay, so yun. Pag wala kayong or kahit na kung wala kayong kontrata na pinag-usapan doon sa interest, so only 6% or the legal interest will apply. Pag sobra-sobra yung inyong illegal interest, baka po pwedeng babaan niya hanggang 6%. Okay, so babaan yan ng korte ng 6 up to 6%. Okay, so pwede yan na babaan niya doon hanggang sa 6%. But then again, pwede rin yan sa 36% per annum kung sakali. Okay, so choice na yan ng ating korte. Kung nakita niya kasi na sobra ka namang mapang-abuso sa iyong kapwa, hindi naman niya papayagan yung ganun. Kasi ayaw din niya ng unconscionable or excessive interest rate. Okay, so yun naman yung punto natin dyan. Okay, so kaya mainam na yung dapat yung kung ano ang sabi ng batas, kung ang desisyon ng korte na 36% per annum ang pinakamataas, so dapat hanggang dun ka na para walang away yan. Okay? Kasi alam nyo, mas magastos din maningil
kung halimbawa nga eh. merong issue tungkol sa kung involved na yung court dyan, medyo magastos. Although you can still recover kasi merong mga attorney's fees na babayaran, but then could you imagine the tedious process? Kaya mainam na before you are going to enter to that kind of yung ganyan na investment na magpapautang ka, aralin mo ng todo yung taong papautangan mo. Kasi prevention is better than cure. Because it is in the character of a person who will avail of loan, whether it be with collateral, but more importantly, the character of a person niya pa utangan tayo. No responsable met laeng when legitimate manangutang ang utang ay kanilang kalimutan. Okay. So although yun nga yung mga umuutang naman. So isipin nyo na lang na could you imagine na kayo rin ang nagpautang at ganyan ang na hindi na sila magbabayad. So how does it feel, di ba? So parang hindi daw dito kaming Pilipinas nasanay na tayo na parang ipinapasa Diyos na lang natin lahat yung pagdating sa utang. But then again, there are legal remedies. So there are legal remedies that you can do in order to resolve this yung usapang utang. But then again, it's not always na we need the court kasi meron pa namang procedure. Kaya kung kayo ay matinong nakautang, better talk to the person na nagpautang sa inyo na baka po pwede niyang bigyan kayo ng mga konsiderasyon kasi nga like for example may namatay, so hindi naman yung totally na you disregard that utang dahil nga na may namatay na parang opportunity nyo na hindi na magbayad dahil nga namatay na yung taong pinautangan. So wag naman kasi at the end of the day kahit sabihin natin na siya yung nangutang pero tayo naman ay nakinabang doon sa kanyang inutang. Okay, so yun lang yun. Okay, Attorney, it has been a very, very interesting opportunity for us to be enlightened and informed. Dapat nga ramidan to umuna nagiti agpapautang nga nagiti haan nga makabayad nga imutang. There are also legal remedies porque with valid documents adda iti mabalimte nga ramidan by way of filing estafa cases and violation of existing laws like the issuance of check without the corresponding fund in bank, mabalin niya violation ti batas pambansa bilang 22. So amin din ito ket nagserbi akas legal education for us to be informed. Tapno di kas tagap siyempre hante may nagbalin niya din negosyante nga puka-puka nga kunada tadiyo ti panagpapautang panagpabulot ti kwarta may summit niya klase iti negosyo. With the aid of a lawyer, a banker at that, in the person Attorney El Rene Kidris Castro. Again, on that point, Abogado, maraming salamat iti oras ng Empire. Manan iti programa tiyo si Kakem Tilinteg iti nga malem. Thank you of your precious time that you have shared to us and to our listeners and viewers alike nga nagbuya ka na tayo by Facebook and nagdingig iti radyo. Thank you very much and good afternoon once again, Apo Abogado. Yes, sir. Thank you, Matkin. Nimbag nga malim tayo, Ami. Okay, kariti amin na po nga nagdingig, kasmet kanyak nga nagdingdingig, kariti pa nagpalawag ni Apo Abogado, El Rene Kidris Castro, maragsaga na kamakangig, kariti nga panagsarita na, panipalawag na, may pangyap karito nga aramidan tayo nga, kariti umotang, nga dapat noon natin aramidan tayo, be responsible porque damit ti corresponding responsibility tayo ninikan na tayo ti talek kas pagaringan ti bangko when ti may sa tao masapol ti utang bayadan tayo huwag nating kalimutan na gabuta at dapat ti Diyos nga mangsinger ka na tayo no digito nga inot utang tayo ket ti inususar tayo nga pambar ken palusot tapno ni kastit at dati osarentay nga para iti bukat ti kabagi, para iti pamilya, ken dadumapay iti detoy nga malem. Maraming salamat, kaya kaya minang sapada, and most especially Attorney El Rene Kidris Castro. God bless po, and good afternoon.
Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, nagsubiti sila pititatar. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax floor wax.